Si High City ang pinuno ng pinakamayamang pamilya. Matapos ang aksidenteng pagkakoma ni Fu Qingshan, ang Fu family ay naghahanap ng mga caregiver sa malaking halaga. At ang unang bahagi ng pagsusulit para sa mga caregiver ay may naglakas loob na maglinis doon. Maglilinis na rin ako. Anong nangyayari? Ngayon, pakisuyo sa inyong lahat na ang tubig na ito ay inumin nyo. Ano? Inumin? inumin ang tubig mula sa Arinola. Inumin. Ano bang tingin nyo sa amin? Tama. Paano namin maiinom iyan? Hindi nyo maiinom? Ibig sabihin yan, ay hindi nyo ito nilinis ng maayos, kaya matatanggal kayo. Tanggal. Tingnan nyo siya. Ikaw, tanggal, Totoo ngang ininom niya. Tapos na. magaling, manatili ka. Totoo ngang ininom niya iyon. Nakakadiri. Lampas 50 taon ng paghihirap ang nalampasan ko na. Ano lang ba ang ilang lagok ng tubig? Ang makapasok ngayon sa Fu family bilang caregiver. Ang tanging pagkakataon ko para mabuhay. Ako si Zheng Xiuyun. Isang buwan na ang nakalilipas nang malaman kong mayroon akong bukol sa dibdib. Ako si Zheng Xiuyun. Isang buwan na ang nakakalipas noong nalaman kong mayroon akong tumor sa dibdib. Mabuti na lang at hindi ito delikado. Basta't maoperahan sa loob ng 3 buwan, hindi na ito lalala at may pag-asa pang gumaling. Kinuha ko ang lahat ng aking naipon para sa aking pagtanda para maghanda sa operasyon pero hindi ko inaasahan. Wife. Ay! Wife, ito ba ay? Tingnan mo. Sabi ko na nga ba nagtatago ng pera ang matandang ito. Pati sa'yo na sarili niyang anak ay naglilihim siya. Akin na yan. Sandali, Akin na sabi. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Ibigay mo na. ibalik mo sa akin. Huling ipon ko na yan, ibalik mo sa akin. Kailangan ko yan. 200,000 dolyar? Ang dami nito. Para saan pa ang gagamitin mo rito? Sa tanda mong yan. Saan ka pa kukuha ng pagkakagastusan ng ganito kalaking pera? Anak mo ako, kaya ang pera mo ay pera ko rin. Bitaw. Anak, 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 makinig ka sa akin? May sakit ang nanay? Pambayad ko ito sa operasyon para mabuhay ako. Ibalik mo sa akin. Operasyon? Oo, Mukha ka namang malakas at walang sakit. Anong operasyon ang sinasabi mo? Ang tanda mo na, puro ka pa rin kasinungalingan. Nay, bakit ka nagkakaganyan? Dahil lang sa perang ito, pati ang tungkol sa operasyon, nagawa mo pang imbento. Ang biyenan ko, hindi kasing sarili mo. ako pa ang madamot? Pinalaki kita ng maayos? Nag-ipon ako para sa kasal mo? Nagpakapagod ako halos buong buhay ko. Noong nagkasakit at naospital ang biyanan mo, ako ang nag-alaga sa kanya sa ospital. Tapos sasabihin mong madamot ako? Wala ka bang utang na loob? Wala ka bang utang na loob? Ang nanay ko ay isang mataas na empleyado. Hindi tulad mo, na tagapag-alaga lang sa ospital. Naamoy dumi at ihi palagi. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa nanay ko. Nay, bata pa lang ako ay pinapahiya mo na ako. Ngayon naman, ayaw mo pa rin ba akong maging masaya? Ano? Habi? Dahil magaling na ang nanay ko, wala nang dahilan para tumira pa ang nanay mo rito sa bahay natin. Paalisin mo na siya. Sige, sige. Kung ano ang gusto mo, wife. Nay, bumalik ka na sa probinsya. Itong 200,000 dolyar, ito na ang bayad mo sa pananatili mo rito. Huwag mo na kaming kukulitin. Alis na, alis na. Ano ba, lumayas ka na? Alis, alis. Bilisan mo. Lumabas ka na. Hemp. Ang trabahong ito, ang huli kong pagkakataon para mabuhay, kailangan ko itong makuha. Ngayon naman, ay pangungunahan ni Binibining Fu ang mismong interview para piliin ang mga bagong empleyado.
Ang pinuno ng pamilyang Fu family ay isang tunay na alamat sa Haicheng. Nagsimula siya sa pagbubuhat ng semento hanggang sa yumaman at unti-unting naging pinakamayamang tao sa Haicheng na may malakas na impluensya. At nanatili siyang walang asawa habang buhay pero nag-ampon siya ng 3 anak. Mula nang makomatose siya, ang buong Fu family ay pinamamahalaan na ng panganay niyang anak na babae. Hawak ko ngayon ang resume ninyong lahat. Magsasagawa muna ako ng paunang screening ng mga resume para pumili ng 5 taong uusad sa susunod na round. Meron kang International Senior Nursing Certificate. Manatili ka. Opo. Nursing major at nakapagtrabaho na sa isang senior care facility. Manatili ka. Wala man lang akong maipagmamalaking karanasan sa trabaho. Baka hindi ako makapasa sa round na ito. Nurse ka ba? Opo. Manatili ka. Isang slot na lang ang natitira. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Ang sapatos niya sa kaliwang paa ay mas malaki ng isang sukat kaysa sa kanan. Ano ito? Napansin ko po na hindi magkapareho ang sukat ng mga sapatos nyo. Malamang ay dahil ito sa varicose veins na nagdudulot ng pamamaga sa binti. Mayroon po akong malawak na karanasan sa pagmamasahe. Para sa ganitong sitwasyon, kaya ko pong magbigay agad ng lunas. Mukhang professional nga ang paraan mo ng pagmamasahe. Pero ang resume mo ay walang laman. Saan mo nakuha ang karanasan mo? Wala po akong mataas na pinag-aralan, pero para lang may makain, palagi akong nagtatrabaho sa ospital bilang part-time na caregiver. Wala po akong mga certificate na iyan, pero mayroon akong tunay na karanasan mula sa hirap ng trabaho. Sige, Zheng Xiu yun, tama ba? Opo, Manatili ka rin. salamat po. Karanasan sa trabaho. Baka karanasan sa pang-aakit ka mo. Lumuhod pa talaga sa harap ng marami at hinimas-himas ang binti ng lalaki. Hemp, tama nga, kung sino pa ang matandang babaeng ito, siya pa ang malandi. Sa bagay, kahit medyo may edad na, may itsura pa rin naman siya. Nako, wag niyo namang sabihin iyan sa kanya. Matanda na kasi siya. Kung hindi siya gagawa ng paraan, paano siya makikipagsabayan sa atin? Kaunting paninira lang iyan, hindi niyan mapipigilan ang plano ko. Para mabuhay, ang susunod na interview ay kailangang maipasa ko. Mahal, tingnan mo. Ito ang pinsan ko na si Xu Yingying. Nag-apply din siya rito. Siya, mabait ang kalooban niya. At kilalang kilala na natin ang pagkatao niya. Hindi siya katulad ng matandang babaeng iyon, na panay ang sipsip sa simula pa lang, walang dignidad, at siguradong walang limitasyon sa masamang gawain. Hindi tumatanggap ang Fu family ng dahil lang sa koneksyon. Kung gusto niyang makuha ang trabaho, kailangang makita ang kakayahan niya. Papasukin mo siya. Sige, sige. Pumasok ka na. Hindi nga nagkamali. Siya ang pinakamayaman sa Haicheng, kahit nakahiga lang sa kama ng ospital. Ay bakas pa rin ang pambihirang aura niya. Akala ko ay matandang hukluban na, hindi ko inasahang ganito siya kagwapo. Congratulations sa inyong lahat, nakaabot kayo sa interview. Ngayon, ang binibining Fu ang magdedesisyon kung sino ang mapipiling caregiver. Mangyaring lumapit ang bawat isa at ipakita ang inyong paraan ng pag-aalaga. Napakayaman ng Fu family, at may kaya rin ang asawa ng anak ng Fu family. Kung mabibihag ko siya, siguradong maginhawa na ang buhay ko habang buhay. Hindi kailangan ng tatay ko ng ganyang klase ng serbisyo. Ilabas siya. Binibining Fu, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Binibining Fu. Tama? Paalisin niyo na siya agad. Kapag nasa loob ka ng isang makapangyarihang pamilya, ang sobrang ambisyon ay ikapapahamak mo lang. Manatili ka sa iyong lugar para magtagal ka rito.
Mahal, tingnan mo, maayos naman ang pinsan ko, di ba? Napaka-professional niya, at mayroon pa siyang Advanced Caregiver Certificate. Ayos lang. Ang taong walang malay ay may pakiramdam pa rin. Sa paraan pa lang ng pag-check niya sa temperatura ng tubig, mas magaling na siya kaysa sa iba. Sige. Ang mapipiling caregiver ay sa pagitan niya. At ng babaeng iyon. Mahal, may problema sa matandang babaeng iyan? Hindi siya dapat piliin? Mahal, marami na tayong naririnig na balita tungkol sa mga katulong na nagnanakaw at kadalasan sila ay iyong mga matatandang babae na mukhang inosente at simple. Ang mga taong ito na galing sa probinsya at walang alam sa mundo, paano nila matitiis ang mga luho sa loob ng bahay natin? Kapag naging malikot ang mga kamay niya, delikado iyon para sa atin. Piliin na lang natin si Yingying dahil sigurado tayo sa pagkatao niya, may alam pa siya sa medisina at marunong mag-first aid. Ang kakayahang iyon ay makapagliligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Dahil may alam siya sa medisina, kung gayon siya na ang piliin nating maging caregiver. Kung mawawala sa akin ang trabahong ito, wala na akong pupuntahan. Mga tauhan, ilabas siya. Hindi. Naku, hindi po maganda ito. Ang vital signs ni Old Master Fu ay nagpapakita ng hindi maganda. Pa, anong nangyayari sa inyo? Ang kaligtasan ni Old Master Fu ang nagpapatakbo sa buong ekonomiya ng High City, hindi siya pwedeng mapahamak. Bilis! Tawagin niyo agad ang doktor. Wala pa ang doktor. Marunong mag-first aid si Yingying? Bakit hindi natin siya pasubukin? Hali kayo rito at tingnan niyo siya. Kung sino man ang makapagliligtas sa tatay ko, hahayaan ko siyang manatili sa Fu family at gagawin kong triple ang kanyang sahod. Replay. Triple, Ako na po ang susubok. Mukhang may nakabara sa daluyan ng kanyang paghinga. Kailangang mailigtas siya agad. Bitawan niyo ako. Hayaan niyo ako. Alam ko kung paano siya ililigtas. Bitiwan niyo ako. Hayaan niyo ako. Alam ko kung paano siya ililigtas. May bara ang kanyang daluyan ng hangin, may plemang nakabara sa kanyang lalamunan, kailangan siyang iligtas agad. Nakakatawa. Nakikita sa instrumentong ito na bumabagsak ang oxygen sa dugo. Malinaw na dahil ito sa matagal na pagkakahiga na nagresulta sa acute pulmonary embolism. Isa ka lang matandang probinsyana na walang pinag-aralan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng blood clot? Umalis ka sa tabi. Huwag kang pumarito at mang-abala. tama. Lahat kami ay may mga advanced nursing certificate. Siguradong blood clot ito. Hindi ito blood clot sa baga. Nakakita na ako nito sa ospital. Hoy, Yingying, ikaw ang magsabi. Ano ang dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon? Siyempre, kailangang magsagawa ng malakas na chest compression. Ipauubayan niyo ito sa akin. Sandali. Huwag. Hindi maaari. Huwag. Mapapahamak siya sa ginagawa mo. Maitutulak mo ang plema sa loob ng kanyang baga, mawawalan siya ng hangin at hindi makakahinga. Dahil lang nakapag-alaga ka ng ilang tao sa ospital, akala mo ba ay eksperto ka na sa medisina? Ang tanda mo na, imbes na magluto at mag-alaga ng apo sa bahay, pumunta ka pa rito para magkunwaring may alam? Kapag nanganib ang buhay ni Old Master Fu, kaya mo bang pagbayaran iyon? Hindi. Ako. Kung hindi ka aalis, ako mismo ang magtatapon sa iyo sa labas. Alis. Bitiwan mo ako. Umalis Hindi ka ako na. pwedeng umalis ngayon. Alis na. Alis? Tabi. Posible kaya? Natotoo ang lahat ng sinabi niya? Sinusuwerte lang siya. Bilisan niyo at ilayo siya. Huwag niyo siyang hayaang humawak kung saan-saan. Tama?
Isa lang siyang matandang babae na walang pinag-aralan, masyadong bilib sa sarili, kung ano-anong ginagawa sa pasyente, kaya lalong napahamak ang kalagayan niya. Nasaan ang mga tao? Bilisan niyo at kaladkarin siya palayo. Pa, mayroon po akong proposal dito na kailangan ninyong pirmahan. Pa, anong nangyayari sa inyo? Matagal na ngang may problema sa paghinga si Papa. Posible kayang tama ang sinasabi niya? Sandali. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero pag-isipan mong mabuti, ang papa ko ang namumuno sa Fu family. Kung may mangyaring masama sa kanya, hinding-hindi mo kakayanin ang magiging parusa. Hoy, Sabi, May naririnig akong ingay sa lalamunan niya. Siguradong may makapal na plema na nakabara sa daluyan ng hangin. Walang kagamitan dito para panghigop ng plema. Kapag nagtagal pa, baka tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Kailangang gamitin ang bibig para sipsipin ang plema palabas. mahal. Tingnan mo ang walang hiyang babaeng ito, pati si Papa na walang malay ay hindi niya pinapalampas. Sa harap pa talaga natin, gumagawa siya ng mga bastos na paraan. Ilabas niyo siya agad. Maayos na sana ang sitwasyon. Bakit naging ganito? Pa, gumising ka po. Pa, Bakit nangyari ito? Gumising ka po. pa, Walang kwentang matanda. Nagawa mo pang saktan ng tatay ko? Hindi maaari. Hindi maaari. Bumalik na ang paghinga niya kanina. Bakit naging ganito? Kung nakinig lang kayo sa akin noon, hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Pinahamak mo ang pinuno ng Fu family. Napakalaki ng halaga ng buhay niya. Kaya gusto kong pagbayarin ka rin ng iyong buhay. Binibining Fu, nandito na po ang doktor. Doktor, pakiusap, iligtas niyo po ang tatay ko. Nagkaroon ng bara sa daluyan ng hangin ng pasyente at nagkaroon ng panganib na hindi siya makahinga. Ano? Tama pala ang sinabi ng matandang babaeng iyon. Napaka-propesyonal ng ginawang paunang lunas na ilabas agad ang nakabara sa pasyente kaya naging maayos ang kanyang paghinga. Paano nangyari iyon? Doktor, sigurado ba kayo sa nakita nyo? Wala nang dibok ng puso sa monitor kanina. Tama si Pinsan. Kung talagang magaling siya, bakit mapapahamak si Ginoong Fu? Anong napahamak? Natanggal lang ang sensor kaya ganoon. Maayos na ang kalagayan ni Ginoong Fu ngayon at ligtas na siya sa panganib. Iyon ay dahil kanina. Salamat sa Diyos, ligtas na si Papa. Bakit naging ganito? Ngayon, kailangan niyo nang magpaliwanag sa akin. Kung kanina ay hindi ko piniling magtiwala sa kanya, siguradong wala na ang tatay ko ngayon. Ito ba ang tinatawag mong pagiging profesional? Pagkakamali lang po iyon kanina. Ang sinasabi mong pagkakamali, ang naging kabayaran ay ang buhay ng tatay ko. Cousin-in-law, nagkamali po ako. Pakiusap po. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Simula ngayon, ayaw ko na siyang makita pa rito sa High City. Kusina-in-law, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Cousin-in-law. Cousin-in-law. Nagmamakaawa po ako sa inyo, cousin-in-law. Mahal ko, masyado lang akong nag-aalala kay Papa. Noong gising pa si Papa, napakaraming babaeng lumalapit sa kanya. Kung hindi lang dahil sa lagi niyang iniisip ang una niyang pag-ibig, ay marami na sana siyang naging anak. Dapat din nating isaalang-alang ang para kay Papa, di ba? Hindi pag-aalala ang tawag diyan, kundi kahangalan. Sa mga susunod na mangyayari kay Papa,
Huwag ka nang makikialam kahit kailan. Ikaw si Miss Zheng, tama? Ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang mga kailangan ng tatay ko. Ang ibig niyo po bang sabihin ay tanggap na ako sa trabaho? Triple ang sweldo? Eksakto. $90,000 sa isang buwan. Sa loob ng 3 buwan, maiipon ko na ang pambayad sa operasyon. Mahal ko. Tingnan mo ang hitsura niya, halatang pera lang ang habol niya. Paano mo mapagkakatiwalaan at ipapaubaya si Papa sa isang babaeng gagawin ng lahat para lang sa pera? Tama ka. Para nga ito sa pera. Tingnan mo, umamin din siya. Kung hindi dahil sa pera, paano niya magagawa ang uminom sa arinola at sumipsip ng plema na napakadiring gawin? Ang mga sinasabi mong pandidiri ay ginawa ko na sa halos buong buhay ko. Sa pamamagitan ng mga trabahong ito, ay nabuhay ko ang sarili ko at ang pamilya ko. Kahit madumi ang trabaho ko, ang bawat sentimong kinikita ko ay malinis at marangal. Magaling. Dahil sa katapatan mong iyan, at dahil na rin sa hirap ng trabahong ito, napagdesisyonan ko na, mula sa dating tripleng sweldo, ay gagawin ko itong 5 beses ang laki. Ang 5 beses ng 30,000 ay $150,000 sa loob ng isang buwan. Salamat po. Maraming salamat po. Pangako po, aalagaan ko pong mabuti si Ginoong Fu. Sana sa tulong mo, ay bumuti na agad ang kalagayan ni Papa. Huwag kang masyadong magmalaki. Maraming tao sa Fu family namin ang kayang magpaalis sa iyo. Tingnan natin kung makakalampas ka sa trial period. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling naging ganito kaayos sa sarili ko. Hoy! Labhan mo itong mga damit ko. Ang pagmamahal ng pamilya ay pare-pareho lang, madaling magbago. Sa huli, ang tanging maaasahan mo lang ay ang mga kakayahang nakuha mo mula sa kalahating buhay na pagtatrabaho. Basta't mayroon akong mga kamay na ito, kahit anong unos pa ang dumating, kakayanin kong mabuhay kahit saan. Tungkol kay Old Master Fu, mayroon siyang 2 anak na babae at 1 lalaki. Sina Binibining Fufu Mingxi at ang asawa niya ay nakilala mo na. Bukod doon, nandyan din sina pangalawang Binibini Fu Mani, pati na sina pangatlong Young Master Fu Changyu. Ang 2 yon? Dahil aalagaan mo si Old Master Fu, siguradong makakasalamuha mo sila, kaya mag-ingat ka sa kanila. Sige po, tatandaan ko po. Ang titigas na ng mga kasukasuan, ito ang mga sakit na nakukuha sa mahabang panahon ng pagtatrabaho. Siguradong masakit ito tuwing umuulan. Mukhang ang pagiging pinakamayamang tao ay hindi rin pala madali. Ito, sugat ito mula sa baril? Mukhang matagal na ito. Nagsundalo kaya siya noong bata pa siya? Kaya naman pala kahit may edad na, ang lakas pa rin niya, at mukhang bata pa ring tingnan. Hindi po pwede. Pangalawang Binibini. Tabi sabi, Hindi talaga pwede. Pangalawang Binibini. umalis ka sa daan ko. Pangalawang Binibini. Sinong may sabi sa iyong humarang ka? Naku, pangalawang Binibini. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Utos po ito ni Binibining Fu. Tatay ko ang nakahiga dyan. Dito sa Fu family, walang lugar na hindi pwedeng puntahan ang isang Fu Mani. Sandali! Pangalawang Binibini? Naku po, bilis. Pigilan niyo si pangalawang Binibini. Siya, pipilitin niyang papirmahin si Old Master Fu. Para makuha ang lahat ng ari-arian, tatawagin ko si Binibining Fu. Kapag hindi natin siya napigilan ngayon, mawawalan tayong 2 ng trabaho. Hawakan mo ito. Pangalawang Binibini? Pangalawang Binibini. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Buwisit. Hindi mo maaring gawin yan.
Sino ka ba sa tingin mo? Anong karapatan mong pakialaman ako? Ako ang caregiver ni Ginoong Fu. Kahit ano pang gawin ko, sa buong Fu family, walang sino man ang nangangahas na humindi sa akin. Isang hamak na caregiver ka lang. Bakit mo ako pinapakialaman? Kaming mga caregiver ay tungkuling protektahan ang aming amo. At dahil si Ginoong Fu ay kasalukuyang walang malay, hindi siya maaaring pumirma ng ganitong kahina-hinalang kontrata. Ang mga pag-aari ng tatay ko ay akin din. Isa ka lang namang estranghero. Anong karapatan mong magdikta sa akin? Umalis ka sa daan? Kung hindi ay sa isang salita ko lang, sisibakin kita. Pangalawang binibini, pumunta ka rito sa harap ng walang malay mong ama para lang gumawa ng gulo at ilipat pa ang lahat ng kanyang mga ari-arian para lang sa isang lalaking hindi ka naman mahal. Sulit ba ang lahat ng ito? Paano mo na lamang ibibigay ko ang pera sa isang lalaki? Kung hindi ako nagkakamali, paltos ito dahil sa paso, di ba? Ano naman ngayon? Ang pasong ito ay nakuha sa pagluluto at ang tanging makakapagpapilit sa isang binibining Fu na hindi sanay sa gawaing bahay na magluto ng personal ay dahil sa isang lalaki. At ang mga damit mo, mukhang maganda at mamahalin, pero sa totoo lang, pangit ang tela. Mukhang mura, siguradong peke ang mga ito. Ang nakakapagpaubos ng pera mo hanggang sa hindi ka na makabili ng damit at nagagawa mo pang umiyak at magmakaawa para sa pera sa harap ng may sakit mong ama, maliban sa isang lalaki. Wala na akong ibang maisip. Ano bang alam mo? Patunay ito ng pagmamahal ko kay Kuya Duanfeng. Nagkataon lang na nangangailangan ng pondo ang kumpanya niya, ang tulungan ng pangarap ng mahal mo. Ano bang mali doon? Pero hindi ka naman niya mahal. Hindi mo naman siya kilala. Anong karapatan mong sabihing hindi niya ako mahal? Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, ituturing kang parang isang hiyas. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng pinakamabuti, hindi gaya ng ginagawa niya ngayon, na pinagsusuot ka ng mga pekeng gamit at pinagmumukha kang katulong sa kusina. Kahit paano, si Old Master Fu na nakahiga rito ay hinding-hindi hahayaang mangyari iyon sa iyo. Hindi mo naiintindihan. Wala talagang pakialam sa akin si Papa. Fumani, walang malay pa si Papa, pero dahil lang sa isang lalaking umaasa lang sa iyo, ay nagkakaganyan ka na sa tabi niya. Anong klaseng pag-uugali iyan? Huwag mong pagsalitaan ng masama si Kuya Duanfeng. Siya ang mapapangasawa ko. Ibalik niyo si pangalawang binibini sa kwarto niya. Hanggat wala akong utos, walang sinumang magpapalabas sa kanya. Pangalawang binibini. Bitawan niyo ako. Fu Mingxi, anong karapatan mong pakialaman ako? Katulad ka lang din ni Papa. Walang alam kundi pera. Sa bahay na ito, walang kahit sino ang may pakialam sa akin. Grada, sa totoo lang, isa lang siyang bata na naghahanap ng kalinga. Binibining Fu, bata pa si pangalawang binibini. Pag-usapan natin ito ng maayos. Naku po, nakalimutan kong nasa mayamang pamilya pala ako. Dapat ay mag-ingat ako sa aking mga salita at hindi dapat nagpapadala sa emosyon. Zheng Shuyun, nagbabayad ako para sa isang caregiver, hindi para sa isang matanda na magdidikta sa akin kung anong dapat kong gawin. Binibining Fu, hindi ako nakikiusap para sa kanya. Iniisip ko lang po ang kapakanan nyo. Para sa kapakanan ko? Nagpalaki rin po ako ng anak. Si pangalawang binibini po sa ngayon ay nagmamatigas lang talaga at sa mga ganitong pagkakataon, hindi dapat siya dinadaan sa dahas dahil baka lalo lang siyang magrebelde at baka kung ano pa, ang magawa niyang mas malaking gulo. Hayaan niyo siyang manatili, kakausapin ko po siya. Sige, binigyan na kita ng isang pagkakataon. Wala namang masama kung bibigyan kita ng isa pa. Sana sa pagkakataong ito ay matuto na siyang makinig ng maayos. Kung hindi, kayong dalawa ang sabay na aalis sa Fu family. Pagsabihan mo siya. Pagsabihan mo siya. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako ngayon, ay tatanawin ko na itong utang na loob. Hemp, Hindi ko sana dapat pinasok ang gulong ito, pero para makapanatili sa pagtatrabaho sa Fu family, kailangan ko munang mapaamo ang spoiled na dilag na ito. Pangalawang binibini. Sa totoo lang, medyo curious din ako. Anong klaseng lalaki ba talaga? Yang si Duanfeng? Bakit baliw na baliw ka sa kanya? si Kuya Duanfeng,
Hindi lang siya gwapo, napakahusay pa niya. Kahit na naghirap ang pamilya nila, napaka-competent niya, naayos niya ang krisis sa kumpanya, at siguradong makakabangon siyang muli. Kung mahusay siya, bakit kailangan mo pang magbigay ng pera para tulungan siya? Bilang isang mapagmahal na kapareha, hindi ba dapat lang natulungan ko ang sarili kong lalaki? Binilhan ko siya ng gusali sa pinakamagandang lugar, binilhan ko siya ng mga pinakamahusay na kagamitan, para malaya siyang makapagtrabaho, at para wala na siyang dapat pang alalahanin. Kung nagawa mo ang lahat ng iyan para sa kanya, ano naman ang ginagawa niya para sa iyo? Napakabait din niya sa akin. Ipinagluluto niya ako ng lugaw, at lagi niya akong kinakamusta kung kumain na ba ako, kahit na sobrang busy niya ngayon, at wala siyang oras. Ikaw yata ang tinatawag nilang bulag sa pag-ibig. Tawag mo sa akin ay sunod-sunuran sa pag-ibig? May lakas ka ng loob na tawagin akong sunod-sunuran sa pag-ibig? Pinapayuhan kita. Nabawiin ang sinabi mo. Bawat salita nito, kung hindi ay palalayasin kita sa Fu family. At sisiguraduhin kong wala ka nang mapupuntahan sa High City. Pangalawang binibini. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Wala akong makitang kahit katiting na pagmamahal mula kay Duan Feng para sa iyo. Ang meron lang ay panggagamit at panlalamang. Sabi ni Kuya Duan Feng, ako ang pinakamamahal niya. Ako lang ang nagkukulang. Lagi ko siyang ginagalit. Kaya nabigyan ng pagkakataon ang babaeng iyon. May ibang babae pa? Panandalian lang na nabulag si Kuya Duan Feng ng Bailian Air na iyon. Basta't magbigay pa ako ng higit, makikita rin ni Kuya Duan Feng ang katapatan ko. Tama. Kailangan ko pang magbigay ng higit. Ganyan din ako noon. Akala ko kapag ibinigay ko na ang lahat, makakakuha ako ng pag-unawa at pasasalamat. Sabi ng pamilya ng mapapangasawa ko, ang dote ay 888,800 dolyar. 888,800 dolyar? Hindi ba masyadong malaki ang dote na iyan? Saan kukuha ang nanay ng ganoon kalaking pera para sa iyo? Mag-loan ka. Hindi ba magaling kang mag-alaga ng tao? Ganito ang gawin mo. Pumunta ka sa ospital at pumili ng mga pasyenteng walang malay o kaya ay paralisado, malaki silang magbayad. Basta siya lang ang pakakasalan ko. Pero hindi ko alam noon na ang Asawa ko. pagbibigay ng walang hangganan ay Ayos na hindi ang 800 magbubunga at ng respeto 8,000 at pagmamahal, dolyar. kundi paulit-ulit lang na pagyurak sa pagkatao. Masyado nang huli nang naintindihan ko ang lahat, pero bata ka pa. Ang dami mong sinasabi, ayaw mo lang naman akong tulungan, di ba? Sasabihin ko ngayon sa ate ko, na ninakawan mo ako, para mapalayas ka sa Fu family. Pangalawang binibini. Ayaw niyang makinig sa kahit ano ngayon. Kailangang sumang-ayon muna ako sa kanya, saka na lang mag-iisip ng ibang paraan. Pangalawang binibini. Makinig ka sa akin. May paraan ako para bumalik siya sa iyo. Totoo ba iyan? Kapag hindi nangyari. Magbibitiw agad ako sa trabaho. Sabi mo yan, kapag hindi mo nagawa, alam mo ang mangyayari. Huwag po kayong mag-alala, pangalawang binibini. Ako na si Zheng Shuyun ay laging tumutupad sa aking mga salita. Ano ang dapat kong gawin? Una sa lahat, kailangan mong magpalit ng damit. Ano ang problema sa damit ko? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Mukha ka bang anak ng pinakamayamang tao? Pumayag si Duan Feng na makasama ka. Pero ang gusto niya ay ang dating ikaw, di ba? Kaya isipin mo, ang dati mong sarili kung ano ka talaga noon. Ang dati kong itsura. Dati, napakataas ng tingin ko sa sarili ko. At wala akong pinapakinggan. Tuloy po kayo. Ayos ka lang ba? Pero nagbago ang lahat nang mahalin ko si Kuya Duan Feng. Pa, nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako kahit ngayon lang.
Iiwan talaga ako ni Kuya Duanfeng. Gumamit si Papa ng 500 milyong dolyar na puhunan para makuha ang kasunduan sa kasal namin ni Kuya Duanfeng. Pero ang tingin ni Kuya Duanfeng Ay ginagamit ko ang pera para hiyain siya. siya. Money. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay kung sino ka na. Kahit wala ang 500 milyong dolyar na iyan. Ako na si Duan Feng ay kaya pa ring magtagumpay muli. Mula noon, naging mas abala si Kuya Duanfeng sa trabaho at kinuha pa niya ang walang hiyang si Bai Lian-er bilang assistant niya. Pwede ba? Huwag kang masyadong makulit. Nagtatrabaho ako. Kuya Duanfeng, tikman mo ito. Kakagawa ko lang nito para sa iyo. Kain ka ng kain? Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nakataba? Tingnan mo si Bai Lianer. Napakapayat niya. Sa tingin mo ba ay may laban ka kay Bai Lianer? Doon ko lang napagtanto na wala pala talaga akong kwenta. Sinubukan kong pasayahin si Kuya Duanfeng. Ibinigay ko ang lahat ng pera, pagmamahal, at pati ang sarili ko. Lahat ay ibinigay ko sa kanya. Bawasan ng 500,000 dolyar. Kahit hindi para sa trabaho, ang lalaking iyan na palamunin lang ay hinding-hindi ko hahayaang manatili sa tabi ng batang si Manny. Hindi mo man lang magastos para sa pagkain mo o para sa mga damit mo, tapos winawaldas lang niya ang pera mo kahit saan. Nagawa pa niyang gamitin ang card ko noong nagtatrabaho siya para bilhan ako ng kuwintas. Patunay iyon na mahal niya ako. Binilhan ka? Tingin ko ay hindi. Pambabae lang ang mga kuwintas sa carrier counter. Kung hindi iyon para sa akin, para kanino pa iyon? Hindi kaya ito ang kuwintas na sinasabi mo? Pasensya na po, Ate Manny. Maling send lang. Paano nagawa ni Kuya Duanfeng na paano niya nagastos ang pera ko para bilhan ng kuwintas ang babaeng iyon? Kakausapin ko siya para malinawan. Bakit niya ako ni-block? May paraan ka para makontak ako ni Kuya Duanfeng, di ba? Bilis. Basta mapakontak mo sa akin si Kuya Duanfeng, bibigyan kita ng 50,000 dolyar. 50,000? Ang gamot na pipigil sa paglala ng sakit ko ay nagkakahalaga ng 20,000 dolyar bawat bote. Kung makukuha ko iyon, magkakaroon na ako ng pambili ng gamot ko. Sige? Pangalawang binibini. Basta makinig ka sa akin. Sinisiguro ko, sa loob ng 5 minuto, siya mismo ang tatawag sa iyo. Sige, anong gagawin ko? Hihingi ba ako ng pera kay ate? O ibibigay ang mga shares ng Fu family sa kanya? Hindi. Anong gagawin ko? Gusto kong ipatigil mo agad ang card niya. Gusto ko na. Ipahinto mo agad ang card niya. Ano? Mas lalo lang magagalit si Kuya Duanfeng niyan. Alam ko na ang klase mong masamang babae. Wala kang magandang plano. Butler, ilabas niyo siya rito. Pangalawang binibini. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Itong si Duanfeng, hindi ba palagi niyang sinasabi sa iyo? Nagalit siya kapag ginagamit mo ang pera para hamakin siya? Tama iyon. Masyado siyang mataas na tao at isa pa siyang malaking boss. Pero sa tuwing lalabas kayo ay pera mo ang ginagastos, nasasaktan ang pride niya dahil doon. Ganoon ba iyon? Halika. Isipin mo, lalaki siya. Kung hahayaan mo siyang gamitin ang pera mo, saan niya ilalagay ang mukha niya? Tama ka. Ipapahinto ko na ang card niya ngayon din. Manager Son, ipahinto mo na ang card na iyon. Halos 5 minuto na, bakit hindi pa rin ako tinatawagan ni Kuya Duanfeng? Kasalanan mo ito. Kapag nagalit sa akin si Kuya Duanfeng, lagot ka sa akin. Manny, anong ginagawa mo? Manny, anong ginagawa mo? Nag-initiate talaga si Kuya Duanfeng na mag-message sa akin.
Salamat. Yung sobrang 20,000. Dagdag na bayad ko na iyan sa iyo. Nakatanggap ng 70,000 dolyar sa Alipay. Pangalawang, binibini. Huwag naman masyadong malaki. Malaking tulong na sa akin ang 20,000. Ibabalik ko sa iyo ang sobra. Sige na, sige na. Ngayon ay may pambili na ako ng gamot. Hindi naman talaga masama ang batang si Manny. Alam niya ang tama at mali. May pag-asa pa siya. Mayroon akong proyekto at kailangan ko ng pondo. Ipa-activate mo na ang card ko. Pupuntahan kita kapag natapos na ako. Ano sa tingin mo? Sabi ni Kuya Duanfeng ay pupuntahan niya ako? Sige, hihintayin kita. Ipapa-unlock ko na ang card para sa iyo. Pangalawang binibini. Hindi mo pwedeng buksan ang card na iyan. Pera ko ito. Bakit hindi ko pwedeng buksan? Sa iyo ba talaga ang perang iyan? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong balak mong gawin? Nararamdaman mo ba? Ito ang mga pinsala. Mula sa mabigat na trabaho ng tatay mo noon, nagkaroon siya ng diferensya sa mga kasukasuan. Bawat sentimong ginagastos mo para kay Duanfeng ay galing sa pinaghirapan at sakripisyo ng tatay mo. Ang perang ginagastos mo ay hindi napulot lang kung saan. Nagsimula sa wala ang papa mo at unti-unti iyong pinag-ipunan. Ginawa niya ang lahat para maibigay sa iyo ang pinakamagandang buhay, hindi para lang magpakababa ka sa harap ng ibang lalaki. Pero hindi ko rin naman ito ginusto. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa isang salita lang niya, sumasaya ako. Sa isang salita lang din niya, nasasaktan ako. Wala akong magagawa kundi suyuin siya ng suyuin. Paulit-ulit na suyuin siya. Anong gagawin ko? Paulit-ulit mong sinasabi na tunay na pag-ibig ito. Pero kung hindi ka naman niya napapasaya, matatawag pa ba itong tunay na pag-ibig? Napakarami ko ng isinakripisyo. Gusto mo bang panoorin ko na lang na mapunta siya sa babaeng si Billionaire? Hindi. Hindi ako papayag. Masyado kang matigas ang ulo. Kailangang magising siya sa katotohanan. At kailangan niyang makita ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. May paraan ako. Makinig ka sa akin. Sisiguraduhin kong babalik siya sa iyo. Hindi maaari. Hindi ko kayang gawin iyon kay Kuya Duanfeng. Ate, gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo tungkol sa pagbibigay ng puhunan kay Kuya Duanfeng. Tama na. Pumunta ka rito sa akin para lang humingi ng pera para kay Duanfeng. Ngayon, wala akong ibibigay sa iyong kahit isang sentimo. Pero sabi po ni Tita Zheng, Si Tita Zheng? Asawa ko? Pakinggan mo? Ginagamit pa niya si Manny para lang makahingi ng pera. Siguradong siya ay may makukuha ring komisyon mula rito. Pagdating sa tagapag-alaga, dapat ay iyong mapagkakatiwalaan at kilalanan natin. Gaya ni Ying Ying. Asawa ko, ano sa tingin mo? Ayos na. Dahil sa 20,000 dolyar para sa gamot, kailangan ko na lang magtrabaho ng 2 pang buwan at makakaipon na ako ng 200,000 dolyar para sa operasyon. Mabuti na lang at nakapunta ako sa Fu family. Kung hindi, ay baka wala na ako ngayon. Zheng Shuyun, ligpitin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na sa Fu family. Ano po? Hindi mo ba naintindihan? Ikaw ay si Bak nasa trabaho. Sisisantehin ka na. May nagawa po ba akong mali? Sabihin niyo po sa akin. Babaguhin ko po. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Sinabi ko na sa iyo. Sa Fu family, bukod sa akin, maraming tao ang kayang magpalaya sa iyo. Pinilit mong makapasok dito? Pero anong silbi nito? Ang tunay na galing ay kung makakapanatili ka rito. Alis. Pero, si Binibining Fu ang kumuha sa akin. Kung aalis man ako,
Dapat ay si Binibining Fu mismo ang magsabi sa akin ng harapan. Minamaliit mo ba ako? Sige, gusto mong si Fu Mingxi mismo ang magsabi sa iyo? Ganoon ba? Pagbibigyan kita. Tara. Mahal ko, itong matandang ito na walang takot. Ang kapal ng mukha niya, gusto niya pang ikaw mismo ang magsabi na sisisantehin mo siya? Kailangan kong makahanap ng paraan para manatili sa trabaho. Kahit lumuhod pa ako, kailangan gawan ko ng paraan ang buhay ko. Binibining Fu, nakikiusap po ako sa inyo. Ikaw. Napakaganda ng ginawa mo. Ano? Ano? Hindi ba dapat ay tatanggalin mo na siya? Nagkamali tayo ng akala kay Manny. Sinunod lang niya ang sinabi ni Tita Zheng na bawiin ang puhunan na ibinigay kay Pamilya Duan. Kailangan mong bawiin ang lahat ng perang ibinigay sa kanya. Imposible. Hindi ko kayang gawin iyon kay Kuya Duan Feng. Pangalawang binibini. Masyadong makasarili ang ginagawa mo. Ako? Makasarili. Eksakto. Hindi ba sinabi sa iyo ni Duan Feng na wala siyang pakialam sa pera? Eh ikaw, ginawa mo siyang isang palamuning manugang ni Fu family para lang makasama ka. Tiniis niya ng tahimik ang sakit na dulot ng $500 milyong. Ganoon ba talaga iyon? Lalapit siya kay Bai Lianer dahil kay Bai Lianer, maibabalik ang dignidad niya bilang lalaki. Pero gusto ko lang naman siyang tratuhin ng mabuti. Ako, Nagsasayang ka lang ng pagod. Hindi mo lang siya sinaktan, kundi pati na rin ang pagpapababa mo sa sarili at ang pagiging maluho mo ay nakasakit din kay Ginoong Fu sa kabila ng katapatan niya sa iyo. Ang iyong pagiging makasarili ay sabay na nakasakit sa dalawang lalaking pinakamamahal ka. tama ka. Pupuntahan ko na si ate ngayon para sabihan siyang bawiin na ang lahat ng puhunan kay Pamilya Duan. Ang $500 milyong ng pamilya natin na hindi natapos sa loob ng maraming taon ay nagawa mo sa loob lang ng isang hapon. Nagdesisyon na ako, basta mabawi ang puhunan kay Pamilya Duan, gagawin na kitang regular sa trabaho agad. Huwag po kayong mag-alala, Binibining Fu. Hindi ko po kayo bibiguin. Fu Manny, pinapunta mo ako rito ng napakaaga, ano na naman ang gusto mong ibigay sa akin? Hindi ko ba sinabi sa iyo na ayaw kong iniinsulto mo ako gamit ang pera? Sige na, sabihin mo na sa kanya ang magandang balita. Nandito ako para. Alice, lumabas ka rito. Ano Bilis. ba? Alis na? President Duan, ang 2 taong ito, pinalayas ako sa kumpanya. May lakas ng loob silang galawin ang tao ko. Kilala niyo ba kung sino ako? Ang gusaling ito ay binawi na ng Fu family. Sige. Mukhang nagsiselos ka lang kaya mo ito ginagawa. Ngayon din, ang 2 walang modong ito, sisantehin mo sila. Pagkatapos, bigyan mo kami ni Bai Lianer ng tig $2 milyong bawat isa bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, hinding-hindi kita mapapatawad. Pahihingiin mo ako ng tawad sa kanya? Imposible. May lakas ka ng loob na tanggihan ako. Sige, kung ayaw mo siyang pabalikin sa kumpanya, ako mismo ang magbabalik sa kanya. Pasensya na po, Mr. Duan. Wala po kayong pahintulot na pumasok sa gusali ng Fu family. Tinanggal mo rin pati ang access ko? Ako ang nagtanggal ng access mo. Nandito ako para. Fu Manny, dapat may hangganan ang paggawa mo ng gulo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang career ng isang lalaki? President Duan, lagi siyang sumusunod sa lahat ng gusto mo. Paano kanya nagawang palayasin sa kumpanya? Hula ko, nag-aalala siya na nagalit ka dahil sa pag-block ng card kahapon, kaya gusto kanyang bigyan ng mas malaki at mas magarang opisina bilang pambawi. May punto ka. Sige na, ang nangyari ngayong araw ay hindi ko na palalakihin. Ipagpatuloy mo na ang sasabihin mo kanina.
Ito ang abiso tungkol sa mga ari-arian. Ito ang abiso tungkol sa mga ari-arian. Handa na akong... Tama na, alam ko na. Hindi ba't bibigyan mo lang ako ng isang gusali? Akin na, ang abisong iyan. Walang hiya. Akala mo talaga ay ganoon kakahalaga para humingi agad ng isang buong gusali. Kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi mo magawa ng tama, isa kang walang silbi. Ang daming ari-arian sa kamay mo. Nasasayang lang ang mga ito. Mabuti pang ako na lang ang mamahala. President Duan, narinig ko na kapag ang asawa ay na-diagnose na may sakit sa isip, ang asawang lalaki bilang tagapangalaga ay maaaring mamahala sa lahat ng ari-arian ng kanyang asawa. Bakit hindi mo muna siya pakasalan? At pagkatapos ay... Manny, kung pipirmahan mo ang katibayang ito, magpapakasal ako sa iyo. Ang dating namamalimos, ngayon ay nagnanakaw na. Manny, huwag kang papayag sa kanya. Manny, pag-isipan mo itong mabuti. Pirmahahan mo ito at magiging legal na asawa na kita. Hindi ba't ito naman ang palagi mong hinihintay na pagkakataon? Pero, Manny, walang tunay na pagmamahal sa mundo ng mayayaman, pera lang ang mahalaga sa mga tao ng Fu family. Walang sinumang may pakialam sa iyo. Ako lang ang nagmamahal sa iyo. Ako lang ang iyong tanging maaasahan sa hinaharap. Makinig ka sa akin, pirmahan mo na ito, at magiging tunay mo na akong pamilya. Manny, kapag pinirmahan mo ang dokumentong iyan, mawawalan ka na ng ibang mapupuntahan. ako. Isang aso ng Fu family ang naglakas loob na saktan ako. Kapag nagpakasal na kami ni Manny, paparusahan talaga kita. Mukhang wala ka ng pagkakataon. Tingnan mo kung ano ito. Ano? Nagdesisyon ang binibini ng Fu family na bawiin ang lahat ng ari-ariang ibinigay kay Duan Feng. Magkakabisa ito ngayong araw. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Hindi ba't sinabi mong mahal mo ako at hindi ka mabubuhay nang wala ako? Paano mo nagawang bawiin ang mga bagay na ibinigay mo sa akin? Hindi ba't palagi mong sinasabi na si pangalawang binibini ay iniinsulto ka gamit ang pera? Kalooban niya iyon. Tinanggap ko lang dahil naawa ako sa kanya. Kaya nagdesisyon ang aming pangalawang binibini na hindi ka napiliting gastusin ang pera niya. Bakit parang hindi ka pa masaya? Huwag mong sabihing, ang pera lang niya ang habol mo? Sa totoo lang, gustong-gusto mo naman talaga ang pera. Iyon pala. Nagpapanggap ka lang na hindi ka mahilig sa pera. Ang pamilya Duan ay galing sa isang kagalang-galang na pamilya. Hindi namin kailangan ang maduming pera ni Fu family. Mabuti kung ganoon. Halik kayo, kayong dalawa, bawiin niyo ang lahat ng ari-ariang ibinigay ni pangalawang binibini sa pamilya ni Duan Feng. Opo. Ilabas mo yan. Bitawan niyo ako. Ibigay mo sa akin. Bitawan niyo ako. Ang pera. Ang pera ko. Pera. Lianer, mabuti na lang. At nandyan ka. Ganito, ibigay mo muna sa akin ang lahat ng pondo, makakabangon ako agad, at pagdating ng panahon, gagawin kitang senyora ng pamilya Duan. Ang pamilya Duan namin ay galing sa isang kagalang-galang na pamilya. Kung hindi dahil sa pera mo, sino ang magtitiyagang magsilbi sa isang mayabang at walang kwentang tulad mo? Gusto mo pang gastusin ang pera ko? Manigas ka. Walang hiya. Fu Manny, ginagawa mo ang lahat ng ito para lang pilitin akong sumuko gamit ang pera, di ba? Gusto mo bang gawing regular ang matandang babaeng iyon? Paano na si Ying Ying? Maayos ang ginawa niya tungkol sa mga bagay kay Manny. Nakapagdesisyon na ako, huwag kang makikialam. Hindi pwede. Si Manny ay hindi naman talaga nakipaghiwalay sa lalaking Duan na iyon. Pakana lang iyon ng matandang babae para palabasin na naghiwalay sila. Ginawa nila iyon para mapababa ang depensa mo. Kung hindi ka naniniwala, papatunayan ko sa iyo.
Hello? Brother Duan, Anong kailangan mo sa akin? miss na miss ka na ni Manny. Nandito siya sa bahay, hindi siya makakain at hindi makatulog ng maayos. Sa pag-aamo sa babae, kailangan mong suyuin siya ng mabuti, hindi ba? Parang may punto ka doon. Sige, maghintay ka lang. Sa totoo lang, alam ko naman sa sarili ko na hindi siya ang iniisip ko. Pero ayaw ko lang talagang maniwala. Niloloko ko lang ang sarili ko. Alam mo, ang tao dapat ay maging responsable sa sariling mga desisyon. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo ang totoo. Ang lahat ng problemang natuklasan bago ang kasal ay dapat ituring na isang magandang balita. Hindi ba, Binibining Fu? Nandito ka ba para asikasuhin ang pagiging regular ko? Hindi po. Nandito po si Duan Feng. Nakaluhod po siya sa ibaba at ayaw talagang umalis. Manny, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Dati ay sinisiraan tayo ni Bai Lianer, ngayon ay nakikita ko na ang tunay na kulay ng masamang babaeng iyon at naintindihan ko na ang nilalaman ng puso ko. Manny, pakasalan mo ako. Ikaw lang ang tanging gusto kong maging asawa. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo lang ang pera niya, di ba? Tumahimik ka. Katulad ka rin ng matandang Fu Qingshan na iyon. Pareho niyo akong minamaliit. Gusto niyo kaming paghiwalayin. Dahil wala akong pera, ngayon ay nakarma na si Fu Qingshan. Nakahiga na siya sa kama sa ospital. At ikaw na ang susunod. Ikaw. Manny, pakasalan mo ako. Pangako. Ikaw lang ang mamahalin ko. Magiging tapat mong tagapagtanggol. Ibig bang sabihin ay nawalan ng saysay ang lahat ng pagsisikap ko nitong mga nakaraang araw? Ang lakas ng loob mong sumpain ng tatay ko. May lakas ka ng loob na sumpain ng tatay ko? Gising na nga talaga si pangalawang binibini. Manny, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto lang talaga kitang pakasalan. Nagmamadali lang ako, kaya mali ang nasabi ko. Gusto mo ba talaga akong pakasalan? Pwede naman tayong magpakasal, pero kailangan nating pumirma ng prenuptial agreement. Kahit bago o pagkatapos ng kasal, hindi ako magbibigay sa iyo kahit isang kusing. Kahit ganoon, pakakasalan mo pa rin ba ako? Kapag kasal na tayo, iisang pamilya na tayo. Hindi ba't ang pera mo ay pera ko na rin? Tama nga ako, pera ko lang ang habol mo. Umalis ka na, huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Napakagaling ni pangalawang binibini. Eksaktong katulad ni Binibining Fu. Totoo po iyan. Minsan ko nang iniligtas ang buhay mo. Ayos ka lang ba? Manny, dati, hindi ko inisip ang sarili kong kaligtasan para lang iligtas ka. Para sa iyo, handa kong ibigay kahit ang buhay ko. Paano mo masasabing hindi tapat ang pagmamahal ko? Totoo namang si Kuya Duan Feng ang nagsakripisyo para iligtas ako noon. Gagamitin na naman niya ang taktikang iyan para kontrolin si pangalawang binibini. Mabuti na lang noong nakaraang araw, nasabi ko kay Binibining Fu na ang aksidente ni pangalawang binibini noon ay parang may kahina-hinala. Hindi ko alam kung ano na ang resulta ng investigasyon. Binibining Fu. Habang tumatagal, lalong nagiging kahina-hinala ito. Ang Duan Feng na iyon. Gusto ang pera ni pangalawang binibini. Tapos sa labas, ay may ibang babaeng kinakasama. Nararamdaman ko na noong una pa lang ay hindi na maganda ang intensyon niya. Pati na ang aksidenteng iyon. Hindi ba't parang masyadong nagkataon? Aksidente? Hoy! Imbestigahan niyo ang taong nagngangalang Duan Feng. Pati na rin ang aksidenteng iyon. Opo, boss. Manny, magbalikan na tayo. Kung wala ako noong aksidente, siguradong wala ka na ngayon. Sandali lang.
Duan Feng, paulit-ulit mong sinasabi na iniligtas mo ang kapatid ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto mo bang panoorin natin ng sabay ang video ng aksidenteng ito? Pagkatapos ng pagliligtas na ito, ang lahat ng ari-arian ni Fu Mani ay mapupunta na sa pangalang Duan. Ayos ka lang ba? Ngayon ay dapat mo nang makita kung ano talaga ang tunay niyang pagkatao. Tama nga, gaya ng sinabi ko, sa simula pa lang ay plano na niya ang lahat. Ikaw bang matandang ito ang nanggugulo? Wala kang kwenta, baliw ka. Pinapanood mo akong anak ng pinakamayamang tao na araw-araw umiiyak at nagmamakaawa sa'yo. Masaya ka ba? Parusahan niyo siya ng husto. Hayaan siyang sa lahat ng ginawa niya ay pagbayarin. Salamat sa maagang babala ni Tita Zheng. Nalaman ko agad ang katotohanan. Dahil sa pananakit ni Duan Feng, pati na ang kasong panloloko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan. Mga tauhan. Mani, huwag. Ayokong makulong, Mani. Alalahanin Nararapat mo lang ang ito sa pinagsamahan akin. natin at tulungan mo ako. Tama na. Tama na. Hindi sulit na iyakan ang ganyang uri ng tao. Tita Zheng, tingin mo ba ay napakasama ko? Ang tanging tao na nagsabing mahal niya ako ay isa palang manloloko na lumapit lang para sa pera. Sinong nagsabi niyan? Wala ba talagang nagmamahal sa iyo? Halika rito. Ang taong pinakamamahal ka ay nasa tabi mo lang pala palagi. Ito ay talaarawan ni Papa. Ito ang talaarawan ni Papa. Sa tatlong anak na ito, si Mingxi ay malaya at hindi nakakaabala, si Changyu naman ay lalaki, ngunit si Mani lang ang... Papa, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo na po ako. Dahil kung hindi, hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Tulungan niyo na po ako kahit sa pagkakataong ito lang. Sige na nga, kahit pa mapunta siya sa mas mababang antas, hanggat narito ako, susuportahan ko si Mani. Hindi ko hahayaang apihin siya kahit nino. Alagaan mo si Mani habang buhay, at ang 500 milyong dolyar na ito ay magiging sa iyo. Dati pa pala si Papa, sa sarili niyang paraan, ay iniisip na ang kinabukasan ko. Papa, patawad po, nagkamali ako. Hinding-hindi ko na po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Tingnan mo. Gumalaw si Ginoong Fu. Tingnan mo. Gumalaw si Ginoong Fu. Siguradong ang boses mo ang nagpagising sa malay niya. Kung ganoon, araw-araw na akong pupunta rito para samahan siyang makipag-usap. Ako na ang bahala. Kung malalaman lang niya na ganito mo siya inaalagaan, siguradong matutuwa siya. Ang bagal ko at ang hina ko, ito lang ang kaya kong gawin. Hindi tulad ni ate. Maaga siyang pumasok sa kumpanya para tumulong. Sino ang nagsabi niyan? Magkakaiba ang bawat tao. Bakit mo ikukumpara ang mga bagay na hindi mo linya? Sa mga bagay na linya ng iba? Isipin mo, siguradong mayroon ka ring mga bagay na gusto at mga bagay na magaling ka. Sa totoo lang, matagal ko nang gusto ang tungkol sa beauty products. Gusto kong gumawa ng sarili kong beauty brand. Pero sabi ni Duan Feng, walang kuwenta ang mga ganoong bagay. Hindi naman siya tapat sa iyo. Bakit ka nakikinig sa kanya? Halika. Tanungin natin si Binibining Fu. Ayaw ko pong pumunta. Galit na galit siya kanina. Siguradong iniisip niya na binigyan ko ng kahihiyan si Fu family. Nag-aalala lang siya para sa iyo. Walang ganoong bagay sa pagitan ni ate at ng kanyang kapatid. Ano na naman ang kailangan mo? Ate, gumawa ako ng plano para sa isang beauty brand. Pakitingnan naman. Matapos ipakulong si Duan Feng, talagang nagising at nagbago na si pangalawang Binibini.
Matagal na niyang gustong magkaroon ng sarili niyang beauty brand. Tingnan mo ang ginawa niyang plano. Napakaseryoso niya rito. Tama po. Naging masyadong matigas ang ulo ko noon. Lagi na lang nagbibigay ng problema sa pamilya dahil lang sa isang lalaki. Hindi na mauulit iyon. Salamat din kay Tita Jeng sa pag-encourage sa akin. Kaya buo na ang loob ko na baguhin ang sarili ko. Ang planong ito, Kamusta po? maganda. Mag-i-invest ako sa proyektong ito. Tita Jeng, salamat sa iyo nitong mga nakaraang araw. Kaya naging ganito si Manny. Nagdesisyon ako na gawin ka ng regular sa trabaho ngayon din. Mahal, anong nangyari at mukhang masaya ka? Pinuntahan ako ni Manny ngayong araw. Mula noong makilala niya si Duan Feng, ito ang unang pagkakataon na nakapag-usap kami ng mahinahon. May ibubuga ang caregiver na iyon. Ang pananatilihin siya rito ay isang tamang desisyon. Ang matandang iyon, nagawa niya talagang mapaamo si Fu Manny. Hindi maaari. Kailangang makaisip agad ng paraan para mapaalis siya, para si Yingying ang pumalit. Siya nga pala, mahal. Dahil kahit si Manny ay napaamo ng caregiver, bakit hindi natin pabalikin si pangatlo para makausap niya ito? Tama ang sinabi mo. Si pangatlo at Fu Changyu ang tunay na sakit sa ulo ng Fu family. Tingnan natin ngayon kung anong gagawin ng matandang babaeng iyon. Hindi ba't tinawagan mo ako para bumalik at bisitahin ng matanda? Ngayong hinaharangan mo ako. Anong ibig sabihin nito? Ikatlong kapatid, hindi mo lang alam kung gaano katindi ang bagong caregiver ng tatay mo. Kahit ang pangalawang ate mo ay napasunod niya ng husto. Ayaw ko lang na malamangan ka. Takot na malamangan ako? Gusto ko siyang makaharap para makita ko kung anong kakayahan ng isang caregiver na iyan. Hoy, ikaw na bastos na bata, paano ka nakapasok dito? Lumabas ka na agad. Tinawag mo ba talaga akong bastos? Tingnan mo nga ang sira-sira mong pantalon, pati na ang makulay mong buhok. Kung hindi ka bastos, ano ka? Ano bang alam mo, matandang babae? Fashion ito. Ang kabuuang halaga ng mga branded na suot ko ay hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Wala akong pakialam sa mga brand na yan. Lumabas ka na ngayon din. Kapag hindi ka pa lumabas, tatawag na ako ng security. Pinapaalis mo ako? Hindi ako aalis. Security. Security. Paalisin siya. Bilis. Pangatlong Young Master. Magpapakilala lang ako. Ako si Fu Changyu, ang ikatlong senyorito ni Fu Family. Dito sa Fu Family, walang bagay na hindi ko gustong gawin at walang bagay na hindi ko kayang gawin. Dito na ako titira simula ngayon. May magagawa ka ba? Huwag niyo akong harangan, pasok. Hoy, Pangatlong Young Master. Pangatlong Young Master. ano bang ginagawa mo? Dapat ay sa labas ka maglaro. Kailangan ng pasyente ng katahimikan. Ikaw na matandang bruha. Dito lang ako maglalaro. Ayaw mong lumabas, ha? Kapag hindi ka pa lumabas, bubuhusan talaga kita. Tingin mo ba talaga ay magagawa mo yan? Binuhusan mo talaga ako. Aalis ka ba o hindi? Kapag hindi ka pa umalis, mayroon pa rito. Matandang bruha ka. Kumanda ka sa akin, hindi kita palalampasin. Kapag ang pasaway na batang iyan ang nakabantay sa iyo, hindi aabot ng 3 araw, iiyak ka habang umaalis dito. Paglabas niya mamaya, tingnan natin kung paano ko siya papapahiyain ng husto. Lalabas tayo para mamasyal ngayon. Kailangang maglakad-lakad para makatulong sa paggaling ng iyong katawan. Walang hiyang matanda ka. Tikman mo ang ganti ko. Pa, Mas pinili niya talagang masaktan. Maprotektahan lang ang tatay ko. Tita Zheng, ayos ka lang ba?
Ano ang nangyayari rito? Ikaw bang hayop ka? Gusto mong tapusin ang tatay ko? Hayaan mo na, isa lang siyang makulit na bata. Matanda na po ako, kaya hindi na mabilis kumilos ang mga binti ko. Kung hindi ka na mabilis kumilos, ano pang silbi mo? Dahil matanda ka na, dapat ka nang paalisin at palitan ng mas bata. Sa pag-aalaga ng pasyente, dapat talagang kumuha ng mas bata at malakas. Narinig mo ba? Ang tulad mong lampang matandang babae ay panggulo lang sa tabi ni Papa. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Magbigay daan ka sa susunod na caregiver. Kasalanan ko ito dahil nagmagaling ako kung kailan naging regular na ako sa trabaho. Ako ang gumawa niyan. Ang hangal na ito. Ako ang naglagay ng gagamba at ako rin ang nag-remote sa kotse. Gusto ko lang siyang takutin. Walang hiya ka. Hayaan na sana kung sarili mong buhay ang itinataya mo sa karera. Pero ngayon, buhay na ni Papa ang pinaglalaruan mo. Hindi ko sinasadya. Fu Chengyu, akala ko noong una ay makulit ka lang. Hindi ko akalain na ganito ka pala kawalan ng galang at mapangahas. Bata pa lang po siya. Tita Zeng, nasaktan ka na ng ganito kalala. Nagawa mo pa siyang ipagtanggol? Kaya naman pala araw-araw kang pinaparusahan ni Papa noon. Dapat pala ay mas hinigpitan pa ang pagpalo sa iyo. Dapat ay tinapos ka na noong masama ka pang bata. Ikaw na hangal na handang ibigay ang lahat para sa lalaki. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Hindi ba't gusto mo akong saktan? Sige, subukan mo. Malaki na ako. Sa Fu family, walang kahit sino ang pwedeng humaling sa akin. Fu Chengyu, sumusobra ka na. Huwag ka nang magalit. Kahit na kailangang disiplinahin para matuto, para hindi mo makalimutan ang leksyon, Hindi ko na po uulitin. nagnakaw ka pa ng pera para mag-video games. Ngayon, hindi na ako papayag, wag na po, Nay. wag na po, Nay. Hinto. Pareho lang pala tayo ng pinagdadaanan. Sino iyan? Hindi ko gustong saktan si Papa. Gusto ko lang takutin ang matandang babaeng iyon. Pasaway na bata. Ang dilaw ng iyong kutis. Halatang dahil ito sa madalas na pag-inom at hindi pagkontrol sa pagkain kaya sumasakit ang sikmura mo. Kailangan gumamit ng huwang liyan. Maraming huwang liyan. Ano itong sobrang pait? Ikaw na matanda ka. Ano ang ipinainom mo sa akin? Supo para mahimasmasan kayo sa alak. Soup para sa lasing? Bakit sobrang pait nito? Nakita ko po kasing sumasakit ang sikmura nyo, kaya hinaluan ko po iyan ng gamot na pampaginhawa ng tiyan. Kumusta po? Gumaan ba ang pakiramdam nyo? Parang hindi na nga masakit. Sige na po. Dahil wala na ang tama ng alak, bumalik na kayo sa pagtulog. Kung may nanay kaya ako, aalagaan din kaya niya ako ng ganito? Saan ka pupunta? Pangatlong young master. Mayroon lang po akong personal na lakad, nagpaalam na po ako kay Binibining Fu, mauuna na po ako. Ayaw mong malaman ko? Mas lalo akong susunod para makita. Maayos naman ang lagay ng iyong kondisyon. Bibigyan kita ng isa pang bote ng gamot, inumin mo ito sa tamang oras pag uwi mo. Sige po. Ang pag-inom ng gamot ay pansamantalang kontrol lang sa iyong sakit para hindi ito lalong lumala. Pero kung kaya namang operahan, dapat ay maoperahan ka na agad. Magtatrabaho pa po ako ng ilang buwan. Kapag nakaipon na ako ng sapat na pera, magpapaopera na ako. Mas mabilis, mas mabuti. Ganun ba kalala ang sakit niya? Magandang araw po, magbabayad po ako. Scan ang code, card, o cash. Scan na lang po. Hindi ba nanay mo iyon? Ikaw! Anong scans ka ng sinasabi mo? 20,000 dolyar. Magaling palang magtago ang matandang ito. Naglilihim ka pa sa sarili mong anak? Kung hindi lang kita nakita rito, hindi ko malalamang yumaman ka na pala. Ibalik mo sa akin iyan. Anong ibabalik? Hindi ka na magpapagamot. Iparifan mo lahat. Asawa, bilis, ilabas mo ang payment code. Ililipat ko ang lahat ng perang ito sa iyo. Ibalik mo sa akin iyan. Pera ko iyan para mabuhay. Anong mabuhay? Sa edad mong iyan,
hindi ka na rin naman magtatagal. Kaysa sa perang ito, mas mabuti pang ibili na lang natin ng masasarap na pagkain. Wala kang puso. Ako, Alam mo ba, kung gaano karaming tao ang nangangarap na makita man lang ang kanilang ina. Ngayong buhay na buhay siyang nakatayo rito, ay hinahamak mo naman siya ng husto. May lakas ka ng loob na saktan ako? Idedemanda kita sa korte at sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng yaman mo. Mawawala ang lahat ng yaman ko? Sige, malaya kang magdemanda. Nagkataon na ang Fu family ko ay may 12-dosenang mga sikat na abogado na wala masyadong ginagawa ngayon. Hahayaan ko silang makipaglaro sa'yo. Fu family? Hindi ko akalain na ang matandang babaeng ito ay may koneksyon pala sa pinakamayamang tao sa Haicheng, sa Fu family. Umalis ka na. Sige, aalis na kami. Ang gamot na isinauli kanina, kunin mo itong muli. pangatlong young master. Paano mangyayari iyon? Nagkakahalaga ito ng 20,000 dolyar. Ibabayad ko ito sa iyo. Hindi ito libreng ibinibigay sa'yo. Isipin mo na lang na pambayad ito para sa soup na pampawala ng lasing. Siya nga ba talaga ang nasa Fu family? Ang laking bahay nito. Magkano kaya ang halaga nito? Sino ka? Anong ginagawa mo rito at umaaligid ka? Sir, nandito po ako para hanapin ang nanay ko. Si Zheng Shuyon. Si Zheng Shuyon ay ang iyong nanay? Bakit mo siya hinahanap? Boss, may malubhang sakit ang aking nanay. Sa halip na mamalagi siya sa ospital. Nandito siya para magsilbi sa ibang tao. Bilang anak niya, talagang hindi ako mapakali. Magaling kang magsalita. Pero sa paningin ko, mukha kang mukhang perang walang hiya. Halika rito, may negosyo akong pag-uusapan natin. Sige po. Hoy matanda, halika rito. Mahal, nakakuha lang ako ng balita na may malubhang sakit ang matandang ito, hindi na siya pwedeng manatili sa Fu family natin. Lagi naman po akong umiinom ng gamot sa tamang oras. Kontrolado po ang lagay ko. At hindi ito makakaapekto sa pag-aalaga ko kay Ginoong Fu. Tama. Napakabuti ng pag-aalaga ni Tita Zheng kay Papa. Kitang-kita naman nating lahat iyon. Maging ang mga doktor ay pinupuri ang pagiging profesional niya. Tumigil ka na. Huwag kang gumagawa ng gulo sa maliit na bagay. Ano naman ang silbi kung maayos siyang mag-alaga? Sino ang nakakaalam? Kung may nakakahawang sakit pala siyang dala? Marami ng matatanda ngayon ang may sakit na gaya ng AIDS, hindi na iyon bago. Mukhang hindi rin siya disenteng babae. Kapag nahawa si Papa, masisira ang dangal niya sa kanyang pagtanda. Naninira ka lang ng puri. Isara mo ang bibig mo. Tumor ang sakit niya at hindi iyon nakakahawa. Noong kumuha siya ng gamot kahapon, nandoon ako mismo. Subukan mo pang siraan siya ulit. Nakakainis. Maging ang pasaway na si Fu Changyu ay nakuha na rin niya ang loob. Ano bang gayuma ang meron ng matandang ito? Pero para sa pagpapagamot niya, nagnanakaw siya ng mga gamit sa Fu family para ibenta. Totoo naman iyon, di ba? Hindi totoo iyan. Wenchuan, magsalita ka ng may ebidensya. Ebidensya? Ang sarili niyang anak ang nagpapatotoo. Hindi pa ba sapat na ebidensya iyon? Nanay, Nanay, hindi ko na kayang panoorin na magpatuloy ka pa sa iyong pagkakamali. Nay, ang mga gamit na kinuha ko ay talagang nagpapabigat sa konsensya ko. Ibalik na lang po natin ang mga ito kay Fu family. Ako. Napakaganda talaga ng florera na ito. Teka, bakit parang pamilyar ito sa paningin ko? Ang lahat ng ito ay mga mamahaling gamit mula sa opisina ng tatay ko. Tita Zheng, kailangan ko ng paliwanag. Hindi ko po iyan kinuha. Palagi ko lang pong inaalagaan ang matanda. Hindi ko po alam kung ano ang mga gamit na iyan. Pinagbibintangan niyo po ako. Ang pahirapan ang sarili mong ina. Anong mapapala mo riyan? May mapapala akong 100,000 dolyar. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mga gamit na ito ay ikaw mismo ang nagbigay sa akin kahapon. Sabi mo ay napakamahal ng mga ito at sinabihan mo akong ibenta na agad ito. Ang konsensya ko po ay talagang hindi matahimik. Nay, kahit mahirap lang tayo, dapat ay mayroon pa rin tayong dangal. Ikaw? Naglakas loob ka pang pumunta rito? Bakit? Hindi pa ba sapat ang bugbog mo kahapon? Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang masamang tao na nagkukunwari lang. Tama. Walang ibang mas nakakakilala kay Tita Zheng kundi ako. Hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Masyado pa kayong bata? Napakadali ninyong maloko.
Hindi nyo alam na ang mga matandang ito na galing sa hirap ay may napakasamang hangarin. Tama yan. Ilang araw niyo pa lang siyang kilala. Ako lang ang sarili niyang anak, ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Nako, kung hindi lang talaga siya gumawa ng masama, bakit ko naman isusuplong ang sarili kong ina? Sige, sige. Ito pala ang anak na pinaghirapan kong palakihin. Dati ay napakaliit mo pa, pero bakit ngayon ay naging isang masamang tao ka na nais akong tapusin? Nay, kung ayaw mong aminin ang kasalanan mo, ako na lang ang aamin. Lahat ng gamit na ito ay ninakaw ko. Sa akin kayo magalit. Ibinabalik ko na ang lahat sa inyo ngayon, Fu family. Pakiusap, pakawalan nyo na ang nanay ko. Ako na lang ang parusahan ninyo. Tingnan mo kung paano mo pinahirapan ang sarili mong anak. Mahal, paalisin mo na ang masamang babaeng iyan. Ate, Tama na. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo, ang pamilya Fu family ay hindi tumatanggap ng magnanakaw. Ang hindi namin, pagtawag sa pulis, ay ang pinakamalaking awa na maibibigay namin sa iyo. Tita Zheng, umalis ka na. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ang kumuha. Nasaan ang ebidensya mo? Sige, tumawag ka ng pulis. Hayaan nating sila ang maglinis ng pangalan ko. Anong pulis-pulis ang sinasabi mo? Mismong anak mo na ang nagturo sa iyo. Ano pang idinadahilan mo? Mga bodyguard, kalad ka rin siya palabas. Bitawan niyo ako. Wala akong ginagawang masama kaya wala akong dapat ikatakot. Hindi ako nagnakaw at iyon ang totoo. Sandali lang. Meron akong ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Tita Zheng. Ito? Nalinlang din ako ng batang ito. Sino ang mag-aakala na ang isang sariling anak ay hindi lang magnanakaw ng gamit ni Fu family, kundi idadamay pa ang sarili niyang ina? Huwag kang magkunwari rito. Sa tingin ko ang magnanakaw na iyan ay ikaw mismo ang nagpapasok, mga bodyguard. Hindi. Ang nanay ko ang may gawa. Tita Zheng, pasensya na at napagbintangan ka namin kanina. Ngayon, kung anuman ang gusto mong gawin sa walang utang na loob mong anak, ikaw ang masusunod. Nay, patawad po. Nawala lang po ako sa sarili ko. Nay! Patawarin niyo na po ako kahit ngayon lang. Nay! Dapat naisip mo na iyan bago mo ginawa ang lahat ng ito. Dahil sa pinagsamahan natin bilang mag-ina sa loob ng maraming taon, papatawarin kita ngayon. Salamat po, Nay. Pero, simula sa araw na ito, tinatapos ko na ang ugnayan nating dalawa bilang mag-ina. Magkanya-kanya na tayo ng landas, wag na tayong muling magkita. Layas? Narinig mo ba? Umalis ka na. Kapag nagpakita ka pa ulit sa harap ni Tita Zheng, sisiguraduhin kong wala ka nang mapupuntahan sa Haicheng. Pati na rin ikaw. Dapat mong panagutan ang pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad kay Tita Zheng. Pasensya na po. Tapusin na natin ang usapang ito rito. Humanda sa akin ang matandang ito. Kapag hindi kita naparusahan, ay hindi na ako si Shen. Pangatlong Young Master. Salamat sa pagtatanggol sa akin kanina. Bakit nandito ka sa kalagitnaan ng gabi? Hindi kita tinulungan kanina para lang iligtas ka. Sadyang ako, ay mahilig lang talagang tumulong sa mga nangangailangan. Sige na. Ano man ang mangyari, gusto pa ring magpasalamat ni Tita Zheng sa iyo. Isa kang mabuting bata at may paninindigan. Ang tatay mo, kung gising lang siya at nakikita ka ngayon, siguradong magiging proud siya sa iyo. Proud sa akin? Huwag kang magbiro. Hindi niya ako kailanman minahal. Paano mo nasabi iyan? Wala namang ama na hindi mahal ang sarili niyang anak. Mula pagkabata, mabait lang siya, kinaate at pangalawang ate, pero sa akin ay puro galit at panunumbat lang, at palagi niya akong pinarurusahan. Kaya mas pinili kong maging rebelde, at sadyang gumawa ng gulo, dahil gusto kong makita kung gaano ba talaga siya nayayamot sa akin. Chang Yu, nagkakamali ka. Sa totoo lang ay mahal na mahal ka ng tatay mo. Halika, sumama ka sa akin. Punasan mo ang katawan ng tatay mo kahit minsan lang at malalaman mo ang totoo. Tara na. Pasok na rito. Tulungan mo akong itayo ang tatay mo. Pupunasan ko ang likod niya. Ang tatay ko na dati ay tila isang bundok sa harap ko at napakalakas tingnan. Bakit ngayon ay tila napakagaan na niya? Halika,
tanggalin mo rin ang mga butones para mapunasan din natin ang katawan niya mamaya. Ang mga laruan ko noong bata pa ako, na kahit ako ay hindi ko na matandaan, hindi ko akalaing palagi palang dala ni Papa ang mga ito. Noong unang dating ko rito, nakita ko na agad na dala niya ang mga iyan. Sa isang tingin pa lang, alam mong gamit ito ng isang batang lalaki. Ang tatay mo, maaaring strikto siya kung magsalita. Pero sa puso niya, lagi niyang iniisip ang munting bata na ikaw noon. Pa, patawad po. Naging irresponsable po ako. Pa, gumalaw ang kamay ni Papa. Pa, Doktor. Doktor, napakaganda ng pag-aalaga kay Ginoong Fu. Ang kailangan na lang ay patuloy na bigyan si Ginoong Fu ng mga panlabas na pampasigla at hindi magtatagal ay magigising na siya. Tita Zheng, sa mga panahong ito, maraming salamat sa pag-aalaga mo araw at gabi. Kapag nagising na si Papa, bibigyan kita ng karagdagang $500,000 na bonus. $500,000? Kapag nakuha ko ang perang iyon, sapat na iyon para sa pambayad sa operasyon. Doktor, anong klaseng pampasigla po ang kailangan para mas mabilis na magising ang papa ko? Si Ginoong Fu, mayroon ba siyang taong palaging iniisip o mga bagay na mahalaga sa kanya? Kung mahahanap natin ang taong iyon o matutupad ang kanyang hiling, siguradong magigising siya agad. Kung ang taong palagi niyang iniisip ang pag-uusapan, ito ay ang kanyang unang pag-ibig na hindi niya nakalimutan sa loob ng mahabang panahon. Kung ganoon, magpapadala tayo ng maraming tao para hanapin siya at dadalhin siya sa harap ni Papa. Sa ganoong paraan, baka magising na agad si Papa. Ako mismo ang dahilan kung bakit siya nakahiga sa kama na iyan. Paano ko hahayaang makita siyang magising na lang basta-basta? Kailan mo ba hihiwalayan si Fu Mingxi para ako naman ang maging reyna ng mansyong ito? Malapit na, malapit na. Huwag kang masyadong magmadali. Ang lahat ng pag-aari ng Fu family ay magiging sa atin din balang araw. Kayong dalawang walang hiya, nagawa niyo pang pagplanuhan ang mga ari-arian ng Fu family. Tulong. Hindi siya pwedeng magsalita. Kung hindi ay mawawala ang lahat ng kayamanan ko. Matanda ka, mawala ka na. Kapag nagising ang matandang ito, tapos na kami ni Yeng Yeng. Hindi maaari, kailangang manatili siyang tulog, mas mabuti kung hindi na siya magising kailanman. Tita Zheng, salamat sa pagod mo kahapon. May kailangan lang ako, gusto ko sanang makasama si Ginoong Fu ng mag-isa. Kaya ganito, bumalik ka muna sa kwarto mo at magpahinga ng maayos ngayong gabi. Hating gabi na. Bakit mo gustong puntahan ang taong walang malay? Anong pakay mo? Siguradong may masama kang balak. Gabi na. Anong gagawin mo kay Ginoong Fu? Ang trabaho ko ay ang alagaan siya? Kaya ngayong gabi, hindi ako aalis dito. Matanda ka na? Nagtrabaho ka sa Fu family bilang caregiver? Hindi ba't para lang sa pera? Basta bumalik ka sa kwarto mo ngayong gabi at matulog hanggang umaga, ang $1,000,000 na ito ay mapupunta sa iyo. Ang sakit ko ay talagang hindi na pwedeng ipagpaliban. Kung magkakaroon ako ng ganitong pera, hindi lang pambayad sa operasyon ang magkakaroon ako, pati na rin ang panggastos ko sa hinaharap ay hindi ko na iintindihin. Tita Zheng, kunin mo na ito. Tama ka. Kailangan ko nga ng pera para sa pagpapagamot ko. Pero, hindi ko hahayaan na para lang mabuhay ako, ay mananakit ako ng ibang tao. Ang buhay ko ay ililigtas ko lang gamit ang malinis na pera. Ang maruming pera na ito na nakakasama, itago mo na lang sa sarili mo. Masyado kang mapagmataas. Maghintay ka, darating ang araw na pagsisisihan mo na hindi mo tinanggap ang tseke na ito. Wala kang mabuting balak? Huwag mong isiping natatakot ako sa iyo. Dapat sana ay perpekto na ang plano ko
na magpanggap ka bilang pinsan ko para makapasok sa Fu family bilang caregiver para nang walang nakakaalam ay tapusin na ang matandang iyon sa kama. Pero nasira ang lahat dahil sa pakikialam ng matandang babaeng iyon. Isang mahirap na matanda lang, hindi mo pa kaya ayusin? Hindi ba sinabi mo noon na palagi siyang umiinom ng gamot? Anong ibig mong sabihin? Palitan mo ang mga gamot niya. Nakakapagtaka, lagi naman akong umiinom ng gamot sa tamang oras, pero bakit parang mas sumasama ang pakiramdam ko? Matandang babae. Sige, yung carpet sa sala, labhan mo ulit para sa akin. Kapag ngayong gabi, ay nakakita pa ako ng kahit kaunting alikabok, huwag mo nang asahan ang sahod mo para sa buwang ito. Ang carpet sa labas. Hindi ko na kayang labhan iyan. Ako ang asawa ni Binibining Fu ng pamilyang Fu family. Ikaw na matandang walang pera, nagawa mo pang sumagot sa akin? Sir, kinuha ako ni Binibining Fu para alagaan si Ginoong Fu, kaya ang mga tungkulin ko ay sa loob lang ng silid na ito. Ang carpet sa sala ay hindi bahagi ng trabaho ko. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba sabi mo ang saklaw ng trabaho mo ay sa loob lang ng silid na ito? Sige, lumuhod ka. At kuskusin mo iyan hanggang sa luminis. Magtiis ka muna. Kailangan ko ang kakarampot na sahod na ito para sa pagpapagamot. Matandang hukluban, matagal ko nang pinalitan ang mga gamot mo. Sa pagpapahirap ko sa iyo ng husto, hindi na magtatagal, bibigay na rin ang matanda mong katawan. Sa oras na iyon, tingnan natin kung paano ka pa magiging sagabal sa paningin ko rito sa Fu family. Bakit uminom na ako ng gamot pero mas sumasakit pa? Kanina pa ako naglalaban ng carpet? Si Ginoong Fu. Walang nag-aalaga sa kanya doon. Hindi maaari, kailangan ko siyang puntahan. Tita Zheng, mabuti naman at gising ka na. Alam mo namang may sakit ka, pero hindi ka umiinom ng gamot sa tamang oras. Mabuti na lang at nalaman namin agad, kaya hindi na uwi sa panganib. Palagi akong umiinom ng gamot sa tamang oras. Wala akong nakakalimutan kahit isa. Parang may mali. Iba ang amoy at hugis ng mga gamot na ito. Halatang peke at walang kalidad ang mga ito. Siguradong may nagpalit nito. Ano? Wala kang utang na loob. Maghintay ka lang. Darating ang araw, magsisisi ka na hindi mo tinanggap ang checking ito. Nasaan si Ginoong Fu? Sino ang nag-aalaga sa kanya? Tita Zheng, huwag kang mag-alala. Ang papa ay nasa kabilang kwarto lang. Sabi ni Bayaw ay pagod na pagod ka na, kaya pinapunta niya si Xu Yingying para mag-alaga sa kanya. Tita Zheng, saan ka pupunta? Kagigising mo lang? Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Magpahinga ka muna ng mabuti. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta. Dapat akong manatili sa tabi ni Ginoong Fu. Tita Zheng, Kapag tapos na ang lahat, ibintang mo ang lahat ng nangyari sa walang hiyang matandang babaeng iyon. Lahat ng kinakain at ginagawa ng matandang iyon ay dumadaan sa kanya, kahit ano pang sabihin niya, hindi na siya makakapagpaliwanag. Naintindihan ko. Kung mas bata ka lang ng 20 taon, siguro, gugustuhin ko talagang maging babae mo. Sayang nga lang, ang buhay mo ay wala na. Tigil. Ano ang ginagawa mo kay Old Master Fu? Wala po. Tinitingnan ko lang po ang kalagayan ni Ginoong Fu.
Patingin nga. Vitamina lang po ito. Nakikita ko kasing mahina si Ginoong Fu, kaya gusto ko lang siyang turukan ng bitamina. Saka, pinsan ako ni Shen Wenchuan, kaya parang pamilya na rin ako ni Old Master Fu. Magagawa ko ba siyang saktan? Sige. Hindi ba't nandito ka para tumulong? Kung ganoon, manatili ka rito. Pero maging tapat tayo sa isa't isa, dapat kang makinig sa akin. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Gusto mo ba talaga akong utusan? Ayaw mong magpautos sa akin? Sige, ibabahagi ko na lang ang tungkol sa paghawak mo ng karayom at ang tangka mong gawan ng masama si Old Master Fu kay Binibining Fu. Sige, papayag na ako. Gusto ko lang pong i-adjust ang higa ni Ginoong Fu. Punasan mo muna ang pasimano ng bintana. Ako, kukunin ko lang ang temperatura ni Ginoong Fu. Itapon mo muna ang laman ng arinola. Walang hiya kang matanda ka. Sumusobra ka na. Kung maganoon, magsusumbong na ako kay Binibining Fu. Sandali, lilinisin ko na. Ayaw mo sa santong dasalan? Daanin natin sa santong paspasan. Anong ginagawa mo rito? Pumunta si Fu Mingxi sa kumpanya at lumabas din sina Fu Mani at Fu Changyu. Titingnan ko ngayon kung sino pa ang makakaligtas sa matandang ito. Huwag kang lalapit, sisigaw ako. Umalis ka riyan. Bitawan mo ako. Nababaliw ka na. Mga hayop kayo. Kailangan mong tandaan na ang oxygen tube ni Fu Qingshan ay ikaw ang pumutol. Tulong. Saklolo. Kailangang iligtas muna si Ginoong Fu. Ginoong Fu? Kaunting tiis na lang, kumapit ka. Tingnan nyo, siya nga yun. Bigla siyang nawala sa sarili. Binunot niya ang tubo ng tatay. Gusto niyang saktan ang tatay. Tingnan nyo. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras at napalitan ko agad ang bagong tubo ng oxygen. Kung hindi, hahayaan nyo lang ang masamang matandang babaeng ito nasaktan at tapusin ang buhay ni tatay. Tama. Siya nga iyon. Nakita mismo ng dalawang mata ko na hinila niya ang tubo ng oxygen. Dakpin niyo na ang baliw na babaeng iyan. Sandali lang. Hindi magagawa ni Tita Zheng ang ganyang bagay. Naging tapat siya sa trabaho sa mahabang panahon. Kung gusto niyang saktan si tatay, bakit kailangan pa niyang maghintay hanggang ngayon? Tama. Naniniwala rin ako kay Tita Zheng. Sa tingin ko, nauto lang kayo ng matandang iyan. Bigla siyang nagkasakit kagabi at nawala sa tamang pag-iisip. Sino ang nakakaalam kung kailan siya muling magwawala? Kahit ano pa ang mangyari, naputol ang tubo ng oxygen? At ang caregiver na ito ang dapat managot. Tumahimik ka. Seryoso ang nangyaring ito. Pero nakakapagtaka rin. Mag-imbestiga muna tayo bago magsalita. Nariyan na ang ebidensya at saksi. Kakampihan mo pa rin ba siya? Gusto mo ba talagang hayaan ang kriminal na iyan na manatili sa tabi ni tatay? Mga tauhan, ilayo siya rito. Ayaw kong umalis. Ayaw kong umalis. Kailangan ko pang alagaan si Ginoong Fu. Hindi niyo ba kayang pilitin ang mga kamay niya? Kayong dalawa ay walang silbi. Tara na. Ayaw kong umalis. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ayaw kong umalis. Bitawan niyo ako. Tingnan natin kung sinong mangangahas na humawak sa kanya. Pa, sa wakas ay gising ka na. Bakit nagising ang matandang ito? Ayos lang ako. Kailangang iligtas ang bata. Tita Zheng. Doktor. Doktor! Doktor!
Kumusta na ang kalagayan ni Tita Zheng? Masyadong maraming nawalang dugo sa pasyente. Malubha ang dati niyang sugat sa tiyan. Kailangan siyang maoperahan agad. Kung ganoon, ihanda na agad ang operasyon. Gusto namin ng pinakamagaling na doktor. Kahit magkano ay babayaran namin. Ihanda nyo na agad. Ipasok na siya. Dahan-dahan lang. Huminto ka. Pa, patawad po. Pa, mali po ako pa. Pakinggan nyo ang paliwanag ko. Anong nangyayari rito? Siya. Siya ang may kasalanan kung bakit ako nawalan ng malay. Nahuli ko ang kanilang pagtataksil at nagpaplano pa silang angkinin ang mga ari-arian ng Fu family. Kaya naman, itinulak ako ng dalawang walang hiyang ito mula sa itaas ng gusali. Ginoong Fu, nawala lang po ako sa sarili. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Pinuwersa niya po ako. Nabulag lang po ako ng maling akala. Pa, alang-alang sa pagiging manugang nyo, bigyan nyo pa po ako ng isang pagkakataon. Kayong dalawa, magbayad kayo at magmuni-muni sa loob ng kulungan. Bakit? Ilang taon akong nagpakababa sa Fu family, nagtiis ng lahat ng hirap, at sa huli hindi ko pa rin mahawakan ang pangunahing negosyo ng Fu family? Sa paningin nyo, ano ba talaga ako? Ano ka? Isa kang taong walang utang na loob. Isang ahas na mapanira. Kung hindi dahil sa iyong kasakiman at masamang hangarin, hindi ka aabot sa ganitong kalagayan. Mga tauhan, ilabas ang dalawang walang hiyang iyan. Bitawan nyo ako. Pakawalan niyo ako. Alice. Pa, magpahinga po muna kayo ng mabuti. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Babalikan ko po kayo mamaya. Mingshi, sandali. Halika rito at maupo ka. Itong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo. Ang mga problema sa bahay at sa kumpanya, lahat ay ikaw ang pumapasan. Ito po ang dapat kong gawin. Magpahinga po kayo. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Mingsi, nitong mga nakaraang panahon, sino ba ang nananatili sa tabi ko? Sa mga panahong ito, sino ang kasama ko at nag-aalaga sa akin? Siya ay kinuha ng pamilya para maging caregiver niyo po. Caregiver? Ano ang itsura niya? Mayroon ba siyang mga katangian? Medyo may edad na po siya. 55 taong gulang, hindi masyadong matangkad at payat. Pero mukha naman siyang kagalang-galang at mabait. Ano pa? Siya nga pala, ang mga kamay niya ay maraming kalyo at peklat. Mukhang nakuha niya iyon sa maraming taon ng mabibigat na trabaho. Kalyo at mga peklat? Pero si Shuyun noon, ingat na ingat sa kanyang mga kamay. Napakaputi at kinis ng mga iyon. Wala man lang kahit isang galos. Baka nagkamali lang ako ng dinig, hindi iyon ang boses ni Shuyun. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa maingat niyang pag-aalaga sa inyo, kaya mabilis kayong gumaling. At saka, dati ay laging padalos-dalos si Manny. Si Changyu naman ay laging walang pakialam. Pero simula nang dumating siya, silang dalawa ay naging mas matino at responsable. Gusto rin nilang mapalapit sa kanya at pinoprotektahan siya. Ganoon ba? Ang ibig mong sabihin, sa lahat ng oras na ito, siya ang personal na nag-alaga sa akin? Opo, mula sa pagkain at pagtulog, hanggang sa pagpapainom ng gamot at pagpuna sa inyo, siya po ang may pananagutan sa lahat. Personal na pag-aalaga? Opo, plano ko pang angkunin siya bilang permanenteng katulong niyo paglabas niya ng ospital. Kung ganoon, sa kalagayan kong ito, hindi ba't nakita na niya ang lahat sa akin? Ginawa lang naman po niya iyon para alagaan kayo. Hindi maari, hindi pwede. Dapat may distansya ang lalaki at babae. Paglabas niya ng ospital, bigyan mo siya ng sapat na bayad at huwag mo na siyang pabalikin pa. Huwag nang pabalikin. Ang ibig niyo po bang sabihin ay tatanggalin na natin si Tita Zheng? Tita Zheng, bakit mo kami iniwan at umalis ka na lang? Tita Zheng, bakit mo kami nagawang iwan ng ganito? Kasi tinanggal na ako sa trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na ako. Sabi ng doktor, naging matagumpay ang operasyon ko at naalis na rin ang tumor. Sa hinaharap, kahit wala na ako sa Fu family, kung mamimiss nyo ako, pwede nyo akong bisitahin kahit kailan. Sino ang nagsabing aalis ka sa Fu family? Tita Zheng, huwag kang mag-alala.
Hinding-hindi namin hahayaan na paalisin ka ni Papa. Tama. Kami na ang bahalang mag-alaga sa iyo. Napakarami na talagang nagawa ni Tita Zheng para sa Fu family. Tita Zheng, susubukan ko uling kausapin si Papa. Kagigising lang niya. Baka marami pa siyang bagay na hindi pa malinaw sa kanya. Babawi kami sa iyo. Wag na po. Binibining Fu, sapat na ang naipon kong pera para sa pagtanda ko. Maayos na rin ang kalusugan ni Ginoong Fu. Kaya wala na ring saysay kung mananatili pa ako. Sinong nagsabing wala? Tita Zheng, huwag kang aalis. Oo nga, Tita Zheng. Pangako. Hindi na ako gagawa ng gulo. Susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Kaya manatili ka na rito. Kahit umalis ako, hindi naman mapuputol ang komunikasyon natin. Basta't hindi kayo magsasawa, ituturing ko pa rin kayong parang sarili kong mga anak. Sige po, Tita Zheng. Dahil iyan ang gusto mo, irerespeto ko ang desisyon mo. Si Oyon. Nasaan ka na ba talaga? Matagal na rin akong nagtatrabaho sa Fu family. Kaya kahit aalis na ako, kailangan ko pa rin magpaalam kay Ginoong Fu bago ako tumuloy. Sir Fu, tungkol sa unang pag-ibig na hinahanap nyo, may nakuha na kaming impormasyon. Talaga? Sa loob ng maraming taon, marami na akong pinagdaan ng hirap at pagsubok at muntik na rin akong mawala. Ngunit sa huli ay napagtanto ko na hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay ang mahanap si Shuyun. Kapag hindi ko nahanap si Shuyun, kahit mawala man ako, hindi ako mapapanatag. Kahit pa may asawa na siya, gusto ko pa rin makita ng personal kung siya ba ay nasa mabuting kalagayan. Sir Fu, ako po si Si Uyon? Ang inyong unang pag-ibig na si Zheng Shuyun, sa ngayon, ay nagtatrabaho bilang caregiver sa Fu family. Posible kayang si Tita Zheng ay ang unang pag-ibig na matagal nang hinahanap ni Papa. Ibig sabihin ba nito ay pwede na siyang maging nanay ko, Tita Zheng? Dati na, kaming magkakilala. Si Uyon. Ako ang iyong Kuya Xiaoshan. Ikaw? Sino ka? Ikaw ang Kuya Xiaoshan na nagsundalo noon. Noong nagretiro na ako sa serbisyo, saka ko lang nalaman na lumipat na kayo ng bahay. Sa lahat ng taong ito, hinahanap kita. Nitong mga nakaraang araw, ang lahat ng ginawa mo para sa akin at sa mga bata, narinig ko ang lahat kay Mingxi. Kung wala ka, ang aking Fu family, ay baka matagal na kaming nagkawatak-watak. Iyon po ang nararapat kong gawin. Si Yoyon. Ganoon ka pa rin tulad ng dati, napakabait mo pa rin. Si Yoyon, hintayin mo ako. Hintayin mong makabalik ako mula sa serbisyo at papakasalan kita. Opo, Shuyun, ang pangako ko noon ay totoo pa rin hanggang ngayon. Magpakasal na tayo. Tita Zheng, pumayag ka na po. Matagal ko na pong gustong magkaroon ng ina. Tama po siya, Tita Zheng. Kapag nandyan kayo, mababawasan na ang pag-aalala ko sa dalawang makulit na ito. Pero ako, matanda na ako ngayon. Wala ring pera o kakayahan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sa puso ko, ikaw lang ang tanging karapat-dapat sa mundong ito. Shuyun, nagkamali tayo noon. Sana ay bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi ako sa iyo sa natitirang bahagi ng buhay ko. Sige, Pumayag na si Tita Zheng. Pumayag na si Tita Zheng. May nanay na ako. May nanay na ako. Sige na, tuloy lang. Huwag ka na munang maglaro. Noong huling gumawa tayo ng gulo sa Fu family, alam na ng lahat na nakabangga tayo ng makapangyarihang tao. Tuluyan nang bumagsak ang maliit nating negosyo. Tingnan mo, 3 buwan na tayong hindi nakakabayad ng renta.
Kapag hindi pa natin ito nabayaran ng buo, malapit na tayong mapalayas. Kasalanan ito ng matandang babaeng iyon? Kung hindi dahil sa panggugulo niya, aabot ba tayo sa ganitong sitwasyon? Ang pinuno ng Fu Group, opisyal na inanunsyo ni Fu Qingshan ang muling pagpapakasal. Ang mapapangasawa ay ang kanyang mismong tagapag-alaga. Talaga namang... Teka lang. Hindi ba ang nanay ko ito? Yaman na tayo. Yaman na talaga tayo sa wakas. Ang pinakamayamang tao na ang magiging tatay ko. Nay. Nay! Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito po ako para pagsilbihan kayo. Mali po kami noon. Kaya sana po ay mapatawad nyo na ang mga pagkakamali namin at bigyan nyo po ako ng pagkakataong makabawi at alagaan kayo. Alagaan? May karapatan ka pa bang sabihin ang salitang iyan? Sino ba ang nakakita sa akin noong may sakit ako, natakot na maging pabigat ako sa pamilya, pinalayas ako sa bahay, at parang gustong wala na lang ako sa mundong ito? Nay, bakit nyo naman po nasasabi iyan? Kung hindi ko kayo pinalayas noon, hindi kayo makakapunta sa Fu family para maging caregiver at hindi nyo makikilala si Lolo Fu. Hindi ba? Napakawalang hiya mo talaga. Nay, nanay kita. Ang lahat ng sa iyo ay sa akin din. Wala namang ganun na ang sariling ina ay nagpapakasarap habang ang anak ay naghihirap at nagtitiyaga sa wala. Ngayong nakaangat ka na, gusto mo na akong iwan? Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari yan. Ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung sinong mangangahas na gumawa ng gulo rito sa harap ng Fu family. Tay, Huwag kang matakot. Nandito ako para protektahan ka. Papa, mula ngayon, iisa na tayong pamilya. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Pamilya? Noong halos mawala na si Tita Zheng sa kama ng ospital, nasaan ka noong mga panahong iyon? Noong huling beses na nanggulo ka sa Fu family, hindi ka pa ba natuto? Ngayon ay bumalik ka na naman para manggulo? Tunay ko siyang ina. Hindi ba pwedeng alagaan ko siya bilang anak? Kami na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Ituturing naming lahat si Tita Zheng na parang tunay naming ina. Hindi namin kailangan ng isang taong mukhang pera na nagpapanggap na nagmamalasakit. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Kahit ano pang mangyari, ako pa rin ang tunay niyang anak. Magkadugo pa rin kami kahit anong mangyari. Tama na. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko noong huli? Pinutol na natin ang ugnayan natin. Ang galing mo talaga. Ngayong nakahanap ka na ng mayamang asawa, ayaw mo na akong kilalanin? Dahil ba mahirap lang ako? Ikinahihiya mo na ba ako? Talagang itatakwil mo ako, ha? Ipapakalat ko ito ngayon din. Hahayaan kong makita ng lahat na ang isang ina, para lang makapag-asawa ng mayaman, ay itinakwil ang sarili niyang anak. Tunay na anak? Inampon lang kita. Wala tayong anumang ugnayan sa dugo. Ampon? Tama. Noong mga panahong iyon, nakita lang kita sa tabi ng daan. Halos wala ka nang makain noon. Ako ang nagtiyaga sa bawat subo ng pagkain para lang mapalaki ka. Binuhay ka ni Tita Zheng nang may pagsisikap at paghihirap, pero naging isa ka lang palang walang utang na loob. Puro kabutihan ang ibinigay sa'yo ni Tita Zheng. Wala siyang pagkukulang sa'yo. Huwag kang magmalinis at manira pagkatapos mong makinabang. Kahit ampun lang ako, nanay pa rin kita. At ngayong mayaman ka na, dapat may parte rin ako. Makikipag-ugnayan ako sa abogado ngayon din para tapusin na ang ating relasyon bilang mag-ina. Tapusin ang relasyon? Wala na ang mayamang tatay? Wala na ang mansyon? Wala na ang lahat? Hindi. Hindi. Sa akin ang lahat ng ito. Sa akin ang lahat. Ikaw na matandang walang hiya, anong karapatan mo? May tao ba riyan? Ang lahat ng kayamanan mo. Dapat ay may parte rin ako. Sige, dahil gusto mong manggulo, hahanapan kita ng lugar kung saan ka pwedeng magwala. Kailangan ng minero sa sangay natin sa Africa, doon kita ipapadala. Hindi. Ayaw kong pumunta sa Africa. Nay, iligtas niyo po ako. Nay! Nay! Tulungan niyo po ako. Hindi ako pwedeng pumunta roon. Hindi ako pwedeng pumunta. Shuyun. Mula ngayon, dito na ang iyong tahanan at hindi mo na kailangang malungkot para sa mga taong walang halaga. Tita Zheng, ay mali. Nay, ngayong araw, napakaganda niyo po. Siyempre naman, ang nanay ko ang pinakamaganda.
Napakaganda. Tay? Nay? Wag na po muna kayong mag-usap. Kanina pa naghihintay ang photographer. Halika na, halika na. 3, 2, 1, X-smile.